Mga sakit na nararanasan tuwing tag-ulan. Tuwing sasapit ang tag-ulan, karaniwang dumarami rin ang mga bilang ng may sakit. Isa sa mga pangkaraniwang rainy season sickness ang trangkaso na nagsisimula bilang ubo, sipon at lagnat. Ngunit hindi lang yan ang mga sakit na naranasan ng mga maraming Pilipino tuwing rainy season. Narito ang iba't ibang sakit na kumakalat sa bansa kapag tag-ulan. Alamin din kung paano maiwasan ang mga ito. Trangkaso. Ang trangkaso o influenza na tinatawag din na flu ay nagsisimula bilang isang respiratory tract infection dala ng virus. Kahit sino ay pwedeng dapuan ng sakit na ito, pero may mga taong mas madaling tamaan ng flu lalo na't pagsapit ng rainy days. Sila ang mga taong may hina ang immune system o panlaban sa sakit. Mga taong 65 years old pataas. Mga batang 5 years old pababa. Mga taong obese o mataba. Mga buntis o kapapanganak lang na nanay. Mga taong may chronic illnesses o pangmatagalang sakit tulad ng asthma, sakit sa puso, diabetes, sakit sa atay o sa bato. Upang maiwasan ang pagkakaroon ng trangkaso lalo na pag umuulan, alamin kung ikaw ay at risk. Huwag magbabasa sa ulan at umiwas sa mga tao may sipon o ubo. Kumonsulta sa doktor at gawin ang nararapat upang mapalakas ang resistensya laban sa mga virus. Isang mabisang pampalakas ng katawan laban sa mga viruses gaya ng nagdadala ng trangkaso ay ang pag-inom ng ascorbic acid o vitamin C at iba pang mga vitamins. Ugalihing uminom ng hanggang 8 baso ng tubig araw-araw, kumain ng wasto at matulog ng tama. Kung ikaw ay nakakaramdam ng sintomas ng trangkaso, kumonsulta sa doktor. Maaari ding uminom ng gamot para sa lagnat at pananakit ng katawan tulad ng ibuprofen at paracetamol. Pwede ka ring magbigyan ng doktor ng reseta para sa mga antiviral na gamot. Dengue. Ang kagat ng lamok na Aedes aegypti ay ang pinanggagalingan ng sakit na dengue. Sa araw, kumakagat ang ganitong uri ng lamok imbes na sa gabi. Nangingitlog sila sa malinaw na stagnant water. Dumadami sila kapag madalas ang rainfall dahil maraming pwedeng pangitlugan. Ilan sa mga simptomas ng dengue ang mga ito. Lagnat na tumatagal mula 2 araw hanggang 1 linggo. Pananakit ng katawan at pagkaramdam ng panghihina. Pananakit sa likod ng mga mata. Pagsusuka. Pananakit sa may puson. Pagkakaroon ng rashes sa balat. Pagdurugo ng ilong, lalo na pagpawala na ang lagnat. Maitim na dumi. Walang gamot para sa dengue. Ginagamot lamang ng doktor kung ano ang mga simptomas na naobserbahan sa pasyente. Kung makaranas ng mga simptomas na ito, pumunta ka agad sa doktor. Ang mga nagkakaroon ng dengue ay kailangang manatili sa ospital hanggang mawala ang sakit na ito. Upang maiwasan ang dengue, iwasan ang malalamok na lugar. Kung may mga lugar na pwedeng pamahayan at pangitlugan ng mga lamok sa iyong bakuran, linisan ang mga ito at tanggalin ang tubig. Takpan ang mga basurahan upang hindi mapuno ng tubig ulan. Gumamit ng mga window screen upang hindi pasukin ng mga lamok ang bahay. Leptospirosis. Karaniwang nagkakaroon ng kaso ng leptospirosis sa mga lugar na binabaha. Ang pinagmumulan nito ay ang mga Leptospira bacteria na nabubuhay sa mga daga at iba pang hayop. Maaring maimpeksyon ang ganitong bakterya ang taong may sugat sa may paa kung lumusong ito sa baha o kaya ay tumapak sa lupa o mga halaman at damo na hinihian ng hayop na may Leptospira bacteria. Maaring tumagal na hanggang 1 linggo o higit pa bago makaramdam ng sintomas ang taong naimpeksyon ng Leptospira bacteria. Mapanganib ang sakit na ito at maaaring magdulot ng kamatayan. Narito ang mga sintomas ng
pamumula ng mata, pananakit sa gawing sakong. Kung malala na ang sakit, maaari makakitaan ng paninilaw, dark-colored na ihi, at light-colored na dumi. Pwede ring mahirapan sa pag-ihi at makaramdam ng lubhang pananakit ng ulo. Sanhi ito ng paninira ng bakterya sa atay, kidneys o utak. Ang taong may mga sintomas ng leptospirosis ay dapat dalhin kaagad sa ospital upang maiwasan ang paglala nito. Maaring resetahan ka ng doktor ng antibiotic o antibacterial upang mapigilan ang leptospira. Upang makaiwas sa leptospirosis, gawin ang mga sumusunod. Umiwas sa paglusong sa baha. Kung di maiwasan, magsuot ng waterproof na bota. Tanggalin ang mga naipong tubig ulan sa kapaligiran. Linisan ang bahay at bakuran upang hindi pamahayan ng mga laga. Kung may infestation sa inyong lugar, tumawag ng mga rat control specialist. Ilan lamang ang mga ito sa mga sakit na karaniwang dumarami ang biktima tuwing sasapit ang tag-ulan. Panatilihing malinis ang katawan, linisin ang bakuran, umiwas sa baha, at alamin ang mga vitamin C benefits and sources upang lumakas ang resistensya. Makinig ng radyo o manood ng balita sa TV upang malaman ang rain forecast araw-araw para makapaganda ang buong pamilya at makaiwas sa sakuna at sakit. Iwasang uminom ng gamot nang hindi kumukonsulta muna sa doktor. Kung nakakaramdam ng mga simptomas ng kahit alinman sa mga sakit na ito, pumunta agad sa mga dalubhasa. Again, this is Dr. Marlynette Urbano Ligas, your health advocate.